Isa lang ang usapin sa West Philippine Sea sa mga isyong maaring mabanggit ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang ikalimang SONA. Dati nang tiniyak ng Pangulo na patuloy na igigiit ng Pilipinas ang karapatan nito sa WPS. Narito ang report. Isa ang 2016 Arbitral Award sa naging sandigan ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para igiit ang karapatan ng bansa sa West Philippine Sea. Ipinagdiwang ngayong taon ang ika-10 anibersaryo ng tagumpay na ito ng Pilipinas na nagsabing walang pasihan ang 9-, ngayon 10- line claim ng China sa buong South China Sea. At its heart, this award is about people. It is about our fisherfolk whose ancestors have cast their nets in these waters for many generations and who deserve to fish in peace, in safety, and with the dignity to feed their own families. It is about our coastal communities whose survival is tied to the health and ecological integrity of our oceans. When we defend the rule of law, we are not merely defending lines on a map. We are defending the lives, the livelihoods, and the future of our peoples. Excellencies, ladies and gentlemen, the legacy of the 2016 Arbitral Award is still unfolding. The responsibility to build upon this foundation now belongs to all of us, to governments, to diplomats, everyday citizens who believe that peace is best secured through the rule of law. Patuloy naman ang hindi pagkilala rito ng China, kaya't nariyan pa rin ang kanilang panghihimasok at iba pang iligal na aktibidad sa West Philippine Sea. Noong Mayo, nadiskubre ng mga otoridad ang floating platform na inilagay ng China sa Scarborough Shoal o Bajo de Masinloc. Nakasama ang PTV News sa isa sa mga Maritime Domain Awareness o MDA flight noon para bantayan ang aktibidad ng naturang floating platform, kung saan may mga namatahan ding communication equipment gaya ng antena at boya. Nakababa ng 200 feet itong SESA Caravan ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa isinagawang MDA flight ngayong araw. Paulit-ulit yung radio challenges mula sa PLA Navy habang tayo lumilipad sa mismong ibabaw ng Scarborough Shoal. Pero sinasagot yan ng mga piloto ng BIFAR para igiit na legal yung ginagawa ngayon na pagpapatrolya sa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas dito sa West Philippine Sea. Makalipas ang 3 linggo kasabay ng pagtutol ng Pilipinas, tinanggal kalaunan ng China ang floating platform na ginamit umano para sa marine scientific research. Kung ang ginawa talaga nila is for the conservation or preservation ng environment and for the benefit of the world, it would be a good idea for the Chinese embassy to share with us yung mga data na nakuha nila sa paggawa ng illegal MSR sa Bajo de Masinloc. Nito namang Hulyo sa Ayungin Shoal, nakaengkwentro ng mga tropa ng Philippine Navy ang ilang tauhan ng China Coast Guard na nagtangkang lumapit sa BRP Sierra Madre ng hanggang 20 metro. Malapit-lapit na yan. This is similar to what they did in 2024, June 17, Rore. And yung paglapit ng 2 boats nila, they were taking videos and pictures of BRP Sierra Madre. Alam naman nila na bawal yon, ganun kalapit at mag-video at mag-pictures. So they were already provoking a response from our side. Itinaboy sila ng mga sundalong Pilipino pero naging marahas ang China Coast Guard na namalo ng baton. Kaya't isa sa mga Navy personnel ang lubhang nasugatan sa ulo. Pero hindi lang sa karagatan nagaganap ang laban. Matindi rin ang tunggalian sa information space. You are way beyond the 200 nautical miles EEZ of your country. Mula sa pagsisimula ng 2026, madalas ang pakikipagpalitan ng pahayag at patutsada ng Chinese Embassy laban sa ilang opisyal ng pamahalaan. Umabot naman sa puntong inilarawan bilang unggoy ang mga Pilipino sa isang AI-generated video na inilabas
ng state-controlled media outlet ng China patungkol sa arbitral award. At hindi lang West Philippine Sea ang tila inaangkin dahil may ilang Chinese scholars ang nagsabing bahagi umano ng China ang Batanes. Lahat ng ito kaagad kinondena ng mga kinaukulang ahensya at opisyal dito sa Pilipinas. Ganyan nag-uumpisa ang kanilang mga gawain sa false narrative. No? Ganun ang partido nila. So, seryosohin natin to. 2 taon bago matapos ang kanyang termino, aminado ang Pangulo na may pag-alala siya sa magiging kahinatnan ng laban para sa West Philippine Sea sa susunod na administrasyon. Well, of course, it's a very important issue for the Philippines. So if you're asking me if I'm worried that the policy of the Philippines will change after I leave office, of course I am. Some are equally important, but that is as important as anything else that we are having to deal with. Sa isang survey na may 1,200 respondents noong Abril, 66% ang nagsabing pabor sila sa mga hakbang ngayon ng Administrasyong Marcos Jr. para protektahan ang West Philippine Sea. Patunay lamang ito na nananatiling mataas ang kamalayan ng publiko sa West Philippine Sea. Patrick De Jesus para sa Bayan.